Hello mga ga, ito na po yung request po ninyo na i-upload daw natin yung paggawa natin ng malunggay pandesal na niluto po natin sa ating DIY oven, yung recipe at procedure po nito. Kaya umpisahan na po natin. So mga ga, nasa video screen lang po natin yung ating mga ingredients para po mapadali po natin yung ating video. Pagkatapos nating mailagay lahat yung ating mga ingredients, lagyan na po natin ng tubig at tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ilagay dito yung ating 1 kilo na first class flour. Mga ga, kung gusto po kayong gumawa dito ng 3 kilo ay ilagay ko po sa ating caption yung mga ingredients po natin para po sa ating 3 kilo na harina. Pag gusto po nyong gumawa dito ng kalahating kilo or yung 500 grams ay ilagay ko din sa ating caption. At kung gusto mo naman dito na gumawa ng 2 cups lang ng ating pandesal ay ilagay ko din sa ating caption. Kaya bisitahin nyo lang mga ga yung ating caption. Yung ating first na malunggay ay tinusted lang po natin yan doon po sa ating DIY oven at pagkatapos ay durugin lang po natin yan ng pino at ilagay na po natin dito sa ating dough at masahin lang po natin ito ng mano-mano ng nasa 10 to 15 minutes. Ayan, pagkalipas ng 10 minutes, yes mga ga, 10 minutos lang po ito minasa ng mano-mano ng asawa ko ay i-rest muna natin yung ating dough. Palsahin muna natin ito ng mga 1 oras. At pagkalipas ng 1 oras mga ga, ito na po yung ating dough. Ay pigain lang po natin para makuha yung mga huluhangin at pwede na po natin itong putulin. At pigurahin lang po natin at dahil dito kami sa labas ay medyo mahangin kaya ay nag-dry na po yung aming dough kaya binasa ko po ito ng tubig para dumikit po dito yung ating breadcrumbs or yung ating bread powder. Yung aming breadcrumbs ay mga buns lang po ito mga ga na yung mga bahaw ay ginawa po namin itong toasted at saka dinurog ng pino. Yun, naging breadcrumbs na or powdered bread. At palsahin lang muna natin ito mga ga ng 2 hanggang 3 oras. Takpan lang po natin para hindi mahanginan yung ating dough. At pagkalipas ng 2 oras at kalahati mga ga, ito na po yung aming pandesal. Ay lutuin na po namin ito sa ginawa po namin na DIY oven. Kailangan po ay mahina lang po talaga yung ating apoy dito para hindi naman po masunog. Kasi yung aming ginawa na DIY oven ay sobrang mainit po. Ang ganda po talaga ng impact ng init niya. Kailangan po ay konti lang po talaga yung igatong po namin. At hindi din pwede dito mga ga yung mahina talaga na apoy ha, kasi ay mamatay din po yung ating dough. Kailangan ay tamang-tama lang po talaga yung init or yung ating apoy dito. At kung magtatanong kayo kung mabaho ba yung usok, mga ga, hindi po yan mabaho usok kasi po ay saradong-sarado po yan. At kung gusto nyo talaga na walang usok, uling po yung igatong po ninyo sa inyong mga DIY oven. Or di kaya yung mga kahoy na hindi po talaga mausok. Natural lang po yan na mausok kasi kahoy po yan. At yung aming ginawang DIY oven ay may labasan po yan ng ating usok. May ginawa po tayong labasan ng usok. Ayun na nga mga ga, ito po yung luto ng ating DIY oven. Napakaganda po niyan ng luto niya. Para-paraan na lang talaga ga at pwede na po tayong magnegosyo ng pandesal kahit nasa bundok lang po tayo. Gawa lang po tayo ng ganitong oven. Maraming salamat. Sana ay nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kainday. Bye-bye.